Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you, August 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Salamat po. Kung gusto mo ng personal reading, energy mo lang gusto mo makuha natin, lalagay ko sa screen ng aking FB or pumunta kayo sa description below, nandiyan yung link, or punta kayo dyan sa YouTube channel ko, nandiyan po yung link ng aking FB. Paki-message na lang ako para sa details ng personal reading, general reading, energy reading, vice versa. Gawin yung guide yung mga warning. Hindi mo to personal reading, okay? We have the rat. May mga hamster ba kayo? O may mga daga? Diba, sa bahay nyo? Ingat lang kayo. And syempre, someone's working against you behind your back. Mag-ingat ka kasi may tao na doing something na hindi maganda pagdating sa'yo. Sana hindi ikaw ito. Okay? May tao na nagmamatsyag. May tao na may balak ng masama pagdating sa'yo. Or ikaw ito. Hoping hindi ikaw ito. At may mga magbubukas na bagong pintuan para sa'yo. Opportunities are waiting for you. Ibig sabihin, may mga oportunidad na dadating. Pwedeng trabaho, pwedeng change of destiny, pwedeng change of path man yan. May mga mag-open na pintuan sa iba sa inyo. And syempre, handito si key. Successful outcome to your problem. Lahat ng sitwasyon, if you want to change your destiny, nasa sayo ang susi. Kung gusto mo mag-success o ma-achieve any situation in your life, nasa sayo yung susi. Kaya handito rin si Door. Ibig sabihin, sususian mo na lang. No? Yung problema mo, nasa sayo rin yung answer. Okay? Sususian mo na lang. Nag-a-unlock na. Kumbaga, i-unlock mo na lang o sususian mo. Depende sa iyo to. Kung gusto mo lumabas or hindi. Nando sa po. Depende sa iyo to kung paano mo gagamitin si susi. Okay? Sa iba sa inyo. May mga mag-open, unlocking. Yeah, kung gusto mo fulfill yung mga bagay. Anak, tabi muna. And meron tayong grasshopper. Situation in the balance that require careful handling. Physically, emotionally, spiritually, trabaho, mga tao nakakasalumuha, pera, business, or ano man yan. Kailangan mong mag-ingat. Mag-ingat ka palagi sa ininom, kinakain mo, sa pangapanalita, action, movement, decision mo sa buhay mo. Be careful at balance. Balance and control ang kinakailangan. No? And ako, someone is behaving stupidly, hoping hindi ikaw ito, or someone into your life is may taong ganito. Matigas ang ulo, arogante, mayabang, alam mo sino, nagmamarunong, nagmamatalinuhan, nangboboljack. alam mo yung nagboboljack? Yung kumbaga is, may sasabihin ka, boboljacking ka niya sa sinasabi mo. Basta ganun. Hindi ko masabi, basta alam ko lang, boljak eh. Okay, February. 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months. July, August, September. Pwedeng ganon. Or sumahin mo na lang. Kung weeks yan, syempre by 2 weeks. O kaya, February is may kakilala ka na birthday is February. There's an unexpected situation happen into your life. Pwedeng si Turkey, diba? Or pwedeng si Rat. Mga unexpected of problem ito. Unexpected of distraction. Unexpected of low of emotion na disappointment. Mga intense, heartache, mga ganyan. Basta unexpected, emotional pain ito, no? Unexpected of imbalance situation, pwedeng nandun sa point na yon, diba? Sa iba sa inyo. Or mga, it's more, kasi hindi siya maganda. Actually, hindi to maganda. Ha? Itong sitwasyon na to. Ingat na lang din kayo. And we have the sunrise, new creative ideas, new venture, a fresh start. Maraming ibig sabihin ng fresh start din kasi sa iba sa inyo. Pero kasi nasa sa'yo yung susi eh. Hindi sa'yo yung door, nasa sa'yo yung susi. Kung gusto mo kung merong nga idea na gusto mo i-pursue, do it. Kung may mga bagay ka na you want to speaking out, advice, opinion, pwede mong sabihin. Sa iba sa inyo, pero nasa sa'yo yung susi nito. Ibig sabihin, kung maganda yung pagsususi mo, maganda rin ang kalalabasan nito. Hindi siya ganito. Ibig sabihin. Kaya you need to be very careful sa lahat ng aspeto ng buhay mo. No? Kasi nasa yung sisi. So, ibig sabihin may mga new venture, fresh start. Fresh start, ibig sabihin, nandun yung point na may mga bagay na matatapos na, may mga mag-uumpisa na,
O kaya, fresh start. Halimbawa, bagong trabaho, bagong relationship, then bagong pag-iipon uli, bagong place, bagong kung saan man yan, mga fresh start situation, no? Yun nakikita ko sa iba sa inyo. Baka may mga new activity ideas ka na gusto mong gawin. And syempre have the chain. Chain of event that will affect your life. Ito na yung sinasabi ko, kailangan balance ka. Kasi pwedeng maka-apekto sa'yo to. Diba? Pwedeng hindi maging maganda yung outcome. And you need to be very careful. Sa iba sa inyo, may mga chain pa rin na still naka-chain ka pa doon sa sitwasyon. Mga unresolving situation, mga unfinished business, ganyan, mga paulit-ulit na sitwasyon, mga ganong sitwasyon. Kumbaga nahandun yung bigat, no? Kumbaga handun yung chain na nakapulupot pa rin sa iyo, no? Sa iba sa inyo. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. And then also, ay may shark ko. Ang pangat nito, oh. Okay, ibig sabihin dito is take care, there will be loss of material wealth. Mag-ingat ka pagdating sa pera, trabaho. Kasi pwedeng there's a loss, no? Or pwedeng loss of trabaho, loss of money, loss of stability, ganyan. Dito sa sitwasyon na to, kasi this is a shark, ibig sabihin may mga, parang buhaya lang yun eh, no? Parang mga sipsip, mga kumbaga binigyan mo na isang tinapay, gusto yung buong plastic na ang kuhingin, yung mga ganun sitwasyon. Diba? Sa iba sa inyo, may mga unfinished business o may mga sitwasyon na kapagpahatak tayo sa nakaraan pa rin. No? Kasi andito pa rin si Chain eh. Mag-ingat na lang kayo, no? O mag-ingat din kayo, baka punta kayo sa sa dagat, sa beach, baka may shark dun. Alam mo, mahilig ako sa dagat, pero takot ako sa shark. Alam mo yung pagkaano, nag-ano pa ako. Pero ko, basta takot ako sa shark. Takot ako sa dagat, pero gusto ko ng dagat. Ano ba yun? Ang gulo, di ba? Ewan ko, basta ganun. Yan, mag-ingat kayo. Okay? Sa mga turkey, shark, rat, yan. Mga taong nasa paligid nyo, sana hindi ikaw ito. No? Energy ni Aries. Anak niyan ka talaga? Kung maano ka ng card, tabi ka muna doon. Enjoy tumate. Sigutol ka la. Oo, dito anak, dito. ayaw pang paano? Bala ka dyan. Energy mo. Uy, energy ka. Okay, energy mo is nandito yung sitwasyon na maaring may mga iniisip ka. Either may mga iniisip ka na gusto mo desisyonan, may iniisip ka na gusto mo i-develop, may iniisip ka na gusto mo kausapin, may mga gusto kang desisyonan. Yan, gusto mong makapagkasundo, o may mga bagay ka na iniisip na gusto mong bigyan ng effort o gusto mong i-progress, ganyan, o gusto mong focusan, or pwede rin naman na may mga same routine ka na ginagawa, no? Ganyan. O may mga routine ka na nangyari na noon na gagawin mo siyang muli ngayon. Halimbawa, dati nag-ipon ka ng pera, well, gagawin mo siya uli ngayon. O dati nag-exercise ka, nag-activity ka or something, ano man yan, gagawin mo siya muli ngayon. Pwedeng nahadon sa iba sa inyo, ganun, no? When it comes sa yung energy is you try to make it balance any situation into your life. Sa nakita ko sa'yo dito, andito naman yung mas focus ka at devoted ka sa mga ginagawa mo this time, sa mga taong nasa paligid mo na very devoted din naman sa'yo. Sa nakikita ko dito, nagkakaroon ng mga pagpaplano, nagkakaroon ng mga bagong layunin, o nahandun din yung point na may mga iniisip ka na, andun yung calmness eh. Alam mo, andun yung calmness, andun yung lakas ng loob, na may mga bagay ka na, napaka-very patient din. Siguro may mga bagay din na gusto mo talaga ma-improve, ganyan. O kaya may mga same routine, situation, mga ganun sitwasyon. May mga pinag-iisipan ka to growth, mga ganun, to learn, parating kay Aries.
parating sa iyo. Uy, bakit? Uy, bakit? Ay, may hindi pagkakasunduan. Okay, may mga hindi pagkakasunduan na magaganap o mangyayari. Malapit to sa puso mo eh. Either kapamilya mo, kasama mo sa trabaho, basta malapit to sa'yo. Yeah, may mga unexpected. Pwedeng unexpected disappointment, unexpected depression, anxiety, lungkot, or hindi pagkakaunawaan, conflict, malaki o maliit yan, mga heartache, ganyan. Basta hindi maganda situation. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat ka na lang para hindi maganap yon, di ba? Kaya mag-ingat ka rin, tulad sabi ko sa'yo sa mga decision, salita, ganyan. Pero tingnan pa rin natin mamaya. Parating din sa iyo is may completion ka, oh. Tingnan mo. We have the 10-10. Pag-uusapan ka, Aris, as in, pag-uusapan ka daw, magiging sentro ka, you will become a center of attention. Either pag-uusapan ka, or magiging sentro ka ng attention, or sa iba dito is, may mga recognition, papuri, pasasalamat, sa iba. Sa iba naman sa inyo, may mga excitement eh. Siguro may mga new exciting plan ako na nakikita, o may mga outgoing situation maybe sa iba. Malayo man yan o malapit. Sa iba sa inyo, may mga getting together din ako nakikita sa'yo, Aris. Either close relationship, family unity reunion, pwedeng ganun. O may mga achievement na goal, na konti. Yan. Sabi sa inyo is may good news eh. Nasabi. Pero may kapalit yung good news na yun eh. Yung sinasabi. Yun lang, merong hindi magandang bunga. Hindi ko alam eh. Bakit universe may good news tapos may kapalit? Ang labo, di ba? Nandun sa point na yun. May ganun eh. Pero may ganun naman talaga. Pero dito sa sitwasyon, may ganun. May sabi. Kumbaga siguro makakamit mo siya, tapos mauulit siya muli. Pwedeng nandun sa point na yun sa iba. And mag-ingat ka na lang. Diba? And then also, yun nga, may mga surprise parties, events, baka may makikipagkita sa'yo, di ba, kapamilya mo, o kaya uwi ka ng Pilipinas, probinsya, kalapit baryo, o may pauwi o parating, papunta sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. May mga union din kasi ako nakita. Magkakaroon ka ng disappointment sa isang taong mas bata sa iyo. Yun ang sabi dito. Handito rin yung point na meron kasing may offer, ako nakikita, meron kang hindi nakikita na sitwasyon na may darating. Either this is an offer, o kaya is tulong, or basta may hindi ka nakikita na sitwasyon na darating. Dalawa to. Dalawa siya. O hindi mo na mapapansin, darating. Dalawang sitwasyon. O dalawang tao, maybe. Isa hanggang dalawa, something ganun. Ako nakikita. Yun. And then also, sa iba naman sa inyo, is may coming, ayun, sinabi ko na pala. Baka iba dito is something travel situation, no? Tulad ng sabi ko, malayo o malapit. Iba dito bagong trabaho. May iba dito mga bagong trabaho, bagong project, ganyan, ako nakikita sa iyo, or may success happen in life. Hindi siya malaki pero well, at least success pa rin siya, achievement pa rin siya kahit papaano. Pag-ingatan mo lang lahat, maiwasan mo yung mga hindi magagandang sitwasyon. Medyo para hindi maganap o mangyari sa iyo. Dapat iwasan. Aray ko, pati ng mata ko Ingat ka sa matatalim na bagay, matutulis na bagay, mga matatalas na bagay. Ingat ka rin sa salita mo. Sa mga taong masakit din magsalita, dapat iwasan.
Okay. Dapat, anak, tabi ka dyan, anak. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre may panghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung mahinayang ka sa mga naganap o nangyari na in the past. Ibig sabihin, you need to learn doon, matuto ka, 'di ba, sa mga naganap na 'yon. Hindi na kailangan panghinayangan yung mga naganap o natapon o nangyari in the past. Basta matuto ka lang. 'Yon. I-recover yung mga dapat i-recover, i-heal yung mga dapat i-heal. Iwasan mong manggamit ng tao or mga taong manggagamit. Iwasan mo na i-undervalue mo yung mga taong nagbibigay ng pagmamahal sa iyo or yung mga tao na nasa paligid mo. Value the person who value you. Okay? And then also, iwasan mo rin, syempre, yung hindi ka makapag-focus. Hindi ka makapag-focus, hindi mo gamitin yung talino mo, yung wisdom mo in a good, in a nice way, ganyan. At hindi ka magkaroon muna ng clarity to step up, to decide, mga ganyan. Tapos yung mga taong matitigas ang puso, may kalupitan, mag-entitle, kung ikaw ito, medyo iwas ka. Diba? Alam mo naman siguro na kita, mga tao na mayabang, kala mo sino, kala mo matalino, kala mo sila may-ari ng company, kala mo sila yung nakakaalam ng lahat, kala mo yung mga taong naghahari-harian, basta yung mga ganun nag-entitle situation, ganyan. Alam mo naman, i-research mo na lang kung hindi mo pa maintindihan. Yan. Iwasan mo, syempre, yung mas maraming lumabas na pera than sa pumasok, ganyan, o yung hindi ka makapag-ipon ng pera, isa rin yun. Yung mga taong makasarili, sakim, kung ikaw ito, iwasan mo. Yung mga paggamit-gamit ng mga card, ganyan, na, well, spend wisely na lang din para sa iba. O yung magkaano kayo ng mga link-link, di ba, ingat na lang din kayo. Mga ganyan. Saka yung ganun din sa mga kumangungutang kayo o kaya magpapautang kayo, ingat din kayo, di ba? Ganun. Love, kapatid, anak, magulo, yung mga makakausap nyo din, ingat din kayo. Or, sana hindi nga ito. Yung pwede mga sitwasyon na ma-pressure ka, ganyan ano, mapanghinaan kang loob. Yung overkindness, tsaka, basta yung ikaka-pressure mo. Yung mga dapat na bawal, iwasan, ganyan. Well, alam ko naman yun, always have faith, no? Nasabi sa dito. Kumbaga, be open-minded din ha, Aris ha, be open-minded. Hindi porkit na, sa sayo, yun lang, sayo, ikaw yun, maging open ka rin sa iba, no? Huwag naman yung super open, baka sa super open mo, doon ka naman madisgrasya, lalo na pag sa love life. Sa super open mo, napasok ka na sa gulo, okay? At gumawa ka na ng ikakagulo mo. Anak, love. Anak, hindi pwede dyan. Bakit? Wala namang ginagawa si mami. Si ate yun. May tagapagtanggol ako. Okay, when it comes sa love, kung single ka, uy, may nakaraan. Okay, may offer ano? Ay, may tao, oo nga. May tao kang crush. Dito. Isa, dalawa to. Pwedeng isa dito yung the past, or pwedeng kung hindi man siya the past, pwedeng may dalawang ikinaka-excite mo, tapos gusto mo rin yung tao, kasi nararamdaman mo na nagbibigay siya ng effort sa'yo, andun yung patient, diba? Ginagawa niya yung lahat para sa'yo. Yung isa naman, excite ka sa kanya. Yan, ganun. Pero nasa choice mo yan ha, ingat ka pa rin. Dito. Baka mamaya may ano na to, sabit. Diba? Okay, kung kayo is nagkahiwalay na itong tao, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay, kasi hindi na rin kayo nagkasundo nitong tao na to. Sa nakikita ko dito, ginawa naman ng isa sa inyo yung lahat pagdating sa relationship. Kung tutuusin nga, naging patient siya inayos pa niya tong sitwasyon no? Vice versa. Kumbaga, naging sunod-sunuran pa nga kumbaga, kinimkim lang din naman niya yung nararamdaman niya kahit na medyo, syempre, nahihirapan na nasasaktan siya. Kung minsan, nagbabago ka, di ba? Nato sa point na yon. Pero dumating kasi yung point na either may karelasyon na talaga ikaw, o yung isa sa inyo, o may family, or nahandin yung point na nagkaroon siya ng attraction sa iba, or vice versa. Pero alam mo, kahit na nagkahiwalay kayo nito, vice versa tayo ha, naiisip ng isa sa inyo pa rin yung connection na ito. As in,
pumapasok pa rin sa isip niya. Kasi nandito yung getting together and one more chance situation. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon pa rin siya ng interest, kumbaga, in this connection. Siguro interesado sa iba, baka interesado lang siya, kamusta ka na, ano na ginagawa mo, ganyan. Pwedeng nandun sa point na yun. Okay, kung kayo is in a third party relationship, oo, meron naman. Baka naman din kasi na nagkakaroon lang din kayo ng connection dahil baka may mga anak kayo, 'di ba? O kaya naman nagkakaroon lang din kayo ng connection kasi dahil sa pera, mga ganyan, o dahil sa stability, o baka naman isa sa inyo talaga is may family na talaga. At maaari ikaw yung third party or ikaw yung gumagawa ng third party, pwedeng nando sa point na yun. Pero dito sa sitwasyon mo, kasi yung isa kasi sa inyo, ang sabi niya, if you want me, you need to follow me. Sundin mo ko. Parang nando sa point. Magiging ano ka lang ba? Wala sa yan. Well, ikaw yun. Ganun talagang pagmamahal, no? Alam mo, minsan kapag talagang gustong-gusto mo siya, no? Alam mo yung kahit ano yung sabihin niya, susundin mo. Well, siya nga na wala tayong magagawa doon. Yun ang nakita ko. Well, choice mo naman to. Choice mo na yan. Ikaw na bahalang lumabas dyan sa sitwasyon. Maaring iba sa inyo, in and out to, no? Ganyan, sa iba sa inyo. Okay, hindi okay, okay, hindi okay. Well, baka dumating yung point na sana, well, kapit kung ayaw mong makipaghiwalay, di ba? Andun na sa point na yon. Kung kayo naman is walang third party relationship, andun naman yung andun yung connection sa nakita ko. Yun nga lang, may mga time lang siguro sa iba, baka may kapamilya na hindi gusto yung relationship na to, or may mga tutol, o kaya naman is may mga iba sa inyo is may mga hindi pagkakasunduan na pwedeng pagdaanan yung dalawa, ganun. Pero nandun naman yung patient ng isa, no? Nandun magkakaroon lang ng konting pagbabago pagdating dito sa connection na ito. Yun ang sinasabi dito. Pwedeng rin pwedeng LDR kayo o magkakaroon ng mga traveling. Sa iba, may mga excitement ako nakikita, o pwedeng may mga excitement o mararamdaman kang excitement sa pag-uusap ninyong dalawa. Baka may mag-union, diba? Sa iba, kung LDR kayo, mga ganun sitwasyon. Pero ingat ka na lang din kasi may mga pagsubok na darating sa connection na ito. Money and trabaho. Okay, pagdating sa mga walang trabaho dyan, sa mga walang trabaho naman sa inyo, gawin mo daw yung lahat dito sa sitwasyon. Pero wag ka daw magmadali kasi may darating sa'yo na dalawang opportunity na magbubukas sa'yo at pumili ka doon. Ganun nakita ko dito. May darating. Sa iba naman sa inyo, kung nasa trabaho ka, kung may mga trabaho dyan, may mga tao na salungat pagdating sa'yo. No, may mga tao na hindi magkakasundo. May mga tao na alitan, ganyan. Medyo hindi magiging maganda. May mga tao na hindi bilib sa'yo o hindi ka bilib sa kanya o wala kang tiwala sa kanya o wala siyang tiwala sa'yo. Natural naman din yon, no? Pero yun ito yung nakita ko sa'yo kasi yun ang nakikita ko dito. Habaan mo lang yung pasensya mo kasi iba sa inyo medyo umiiksi yung pasensya or iiksi ang pasensya. Ikaw or yung mga nasa paligid mo sa nakikita ko dito. Handid na yung point sa pera mo, you try to make it balance, pero ang sabi kasi dito is may paglabas ng pera. Either magiging magastos ka or may lalabas na malaking pera sa iba sa inyo. Yun ang nakita ko. Depende yun kung anong paggagamitan mo. Kung travel ba iyan, o kaya may tutulungan ka, o kaya is may mga gagawin ka, di ba? Na pagkakagastusan mo talaga. Yeah, medyo may imbalance ka kasi pagdating sa pera mo. Yun ang nakikita ko dito. Ingat ka na lang din. Yung iba sa inyo siguro sa trabaho, baka medyo magta-try ka ng new things. Magta-try ka ng bagong trabaho or bagong career sa iba, or baka sa iba sa inyo nasa ibang bansa yung career nyo, di ba? O yung trabaho nyo, ganyan. Kumaga iba dito is baka tumaha kayo ng bagong direksyon sa buhay pagdating sa ano. O kaya pwede rin naman na may trabaho ka na, magtatrabaho, meron ka pang pagkakakitaan. Pwedeng sa iba ganun no? Force nyo yun, pwede rin naman. Pero mag-ingat ka, no? Mag-ingat ka kasi pwedeng maloko yung iba. Pwedeng maloko ka. Siya sa atin alamin, aralin mo maigi bago ka magdesisyon. Arigato namaste, God bless.